Ito yung top set ko bago ako magpa-LASIK. Pag hindi kaya, isa lang ibig sabihin nun. Supot ka, sir. What's up guys, Fun Campus here. Welcome back or welcome to my channel. Here I post fitness-related content and for today's video, meron na naman tayong training vlog. So this is my first time pushing myself after my LASIK surgery. Kung hindi nyo pa yung napapanood, that was my last vlog. Meron tayong lower body biased na medyo full body workout. Later, I will explain yung mga cues ko on certain exercises and I will lightly touch on programming and paano nyo siya dapat gawin. So before anything else, please like the video, subscribe if you haven't already. I'm trying to get to 10K. So please lang guys ha. Pag di pa kayo nakasubscribe, subscribe. And ayun, without further ado, sit back, relax, and enjoy the vlog. Okay, before we head to the actual workout part, meron muna akong gustong i-share sa inyo. As you may or may not know, lumaki ako talaga sa nanay ko. Siya talaga yung nagpalaki sa akin. And meron siyang sinasabi sa akin nung bata pa ako. Lagi niyang inuulit-ulit to sa akin every time na parang nagre-reklamo ko sa school or sa bagay na gusto kong matutunan. Lagi niyang sinasabi sa akin, walang mahirap sa gustong matuto. So nadala ko na siya, even ganito na ako kaedad, na kung meron akong kakahiligan, may it be fitness o videography or whatever, na bago talaga sa akin. Lagi kong tinatandaan sa sarili ko na parang, hindi to mahirap. Basta gugustuhin ko lang siya talagang matutunan. Okay, sige, i-relate natin siya sa fitness. Diba at first, parang ang hirap naman matutunan ng macros, ang hirap matutunan ng form, ang hirap matutunan ng calories and how they work. But kung gugustuhin natin talaga siyang matutunan, dadali at dadali siya eh. Diba? Hindi mahirap talaga siya at first. Lahat mahirap at first. But kung gusto mo talaga siyang matutunan, matututunan at matututunan mo siya. So hindi lang naman to sa fitness, but sa every aspect ng life natin. May it be a new job, a new hobby, or bagong gusto mong pag-aralan na whatever, mahirap talaga siya at first. Pero basta gugustuhin mong matuto, lahat yan dadali, lahat yan matututunan mo. So sabi nga ng nanay ko, walang mahirap sa gustong matuto. What's up guys? Nandito tayo ngayon sa gym. So pumunta ako sa Anytime Fitness dito sa may Pedro Hill. I hope naririnig yung boses ko kasi lakas ng music nila dito. Tinry ko to kasi ni-recommend ni Jacob. If you know Jacob, I'm sure you do. But ayun, dito siya nagbubuhat minsan kaya tinry ko i-check ko. So meron tayong leg day today like I mentioned kanina sa intro. And nagsisip tayo ng pre-workout stack of course from Athlean Nutrition. So ginagawa ko guys dito is 2 scoops ng Athlean pre-workout, 1 scoop ng Athlean creatine monohydrate and 1 scoop ng BCAA, yung green apple. Sobrang sarap ng ganong combo. So, sinisip ko na to on the way dito and ubusin ko na lang siya. Tapos meron pa akong bagong belt. So meron ako dito bagong weightlifting belt. Shout out kay Ninong Tom. Nagpasabay ako sa kanya ng new belt. So tetestingin natin to today. Siguro ito yung first session na dadalhin ko yung sarili ko sa limit. So yun, last video, kung di nyo pa napanood, nagpa-LASIK kasi ako. So, kailangan medyo alalay muna. Pero since medyo lumipas na nga siya, tatry ko nang i-push yung sarili ko. First session, na ipupush ko yung sarili ko. Naghihintay lang ako ng rack para sa ating first exercise, which is RDL. Okay guys, so fit na natin yung belt para sa next warm-up set natin. Actually, na-fit ko na siya, pero hindi ko pa talaga siya nagamit. Yung lumang belt ko kasi nasira. Pero granted, matagal na rin kasi siya. Parang inabot na rin siya ng 5 years sa akin. But ito talaga yung first ko talaga na IPF approved na belt. Kaya excited ako. Baka lumakas ako, di ba? Hindi nyo maasa lang naman ako. Pero anyway, yan. Pa lang naman. Second warm-up pa lang naman. Okay guys, meron tayo dito 140 kg. So ito yung top set ko bago ako magpa-LASIK. So kailangan ko lang siya. Gusto ko lang siya i-match. Tatry ko siya i-match pala. So kailangan maka-6 ako. Kasi may advantage na ngayon, may belt. So hopefully ma-match ko siya. Pag di ko na-match, tawag sa akin, supot! Emotional, damn it! Supot ka, sir. So, sige. Try na natin to i-match. Diyan ka lang, par. Sundan mo ako, ha? Sundan mo ako. Good boy. Parang Jisoo.
Naman. Galing. Galing ah. Actually, parang kaya pa siguro i-grind out yung isa. Pero just to be safe, at least alam ko. Hindi naman ako nagduda, pero at least alam ko na safe ako sa belt na to. So next week siguro, ayun, siguro a little, teka lang. Siguro a little advice, hindi naman kailangan lampasan niyo yung previous session niyo or parang okay siya. 'Di ba? Magandang indicator pero hindi naman kailangan lagi. Kasi sana kung ganun, lahat tayo linear na lumalakas, 'di ba? Eh hindi naman 'yun yung kaso. So ako, just to be safe, tapatan ko lang yung last. Yun na yung magiging baseline ko. So, sa mga susunod, try ko na siyang lampasan. Kung hindi naman, at least better form. At the very least yun. Kung hindi talaga kaya. Kasi for some reason, di ba sa ibang araw, hindi naman tayo as fresh or as ganado magbuhat. And it happens. Siyempre, tao lang din tayo, di ba? Hindi naman tayo machines. But ayun, dami ko ng ebas dito. Hingal na ako. Sige, back up set na. Okay, back up sets na. Try ko maka-8. Ngayon ko palang naramdaman yung pagod ng previous set. Grabe pala yung hingal ko doon. Pinanood ko yung video. Grabe yung hingal ko. Hinahabol ko talaga yung hininga ko. But eto na, hopefully makaya natin yung 8. Pag hindi kaya, isa lang ibig sabihin nun. Supot ka, sir. Supot. Yeah. The joke lang. Wala akong problema sa supot. I don't discriminate. Come on, papi. You can do this, papi. Hanap naman kasi ng mga tugtugan dito. Ay. Come on. 8. That's to. This one. Oh. Again, parang kaya ko pa makaisa. But, yun, siguro for next week na. Baka dagdagan ko na rin yung weight para sa backup set ko next week. Grabe. Kapagod. Sheesh. Pag yung gagawin guys, pag kayo mga addict magbuhat, boy, sasakit lang katawan mo. Tapos papamasahe ka, gagastos ka, papakairo ka, paparelease mo yung muscle mo. Tapos papasakitin mo na naman, iikot na naman. Tapos bibili ka ng mamahalik belt, bibili ka ng camera, bibili ka ng kung ano-ano. Diba? Huwag nyo na subukan to. Tulog na lang tayo lahat. Naughty! Di ko alam kung ako lang, pero napaisip kasi ako na parang, alam mo yun, parang habang tumatagal ka sa fitness game or sa pagbubuhat, di ba? Parang ayaw mo na nung masyado kang exposed. No? Yan, ayaw mo na mag-stringer, ayaw mo na mag-sando, ayaw mo na mag-short shorts. Kung ano na lang madampot mo. Di ko alam na bakit nung nagsisimula ako, excited akong magdamit ng, alam mo yan, nakikita yung braso ko, di ba? I'm not saying na ayaw ko na mag-show off or ayaw ko nang ipakita, but parang hindi na yun yung mas nagiging priority mo pag pupunta ka sa gym. Di ba dati, pag pupunta ako sa gym, gusto ko talaga ipakita yung katawan ko, ganun. Pero recently, siguro for the past 2-3 years, gusto ko na lang talaga mag-train for the sake of, alam mo yun, nag-i-ensayo, nagte-train talaga. Kung napansin nyo rin yung telling sign na parang okay na kayo sa gym, na parang ang pakay nyo na talaga sa pagbubuhat is mag-train talaga, mag-improve, hindi may lamok, baka madenggoy ako sa'yo, sir. Pero hindi na yun yung pakay nyo sa gym. Yun, telling sign nyo na hindi lang magmukhang nagbubuhat yung pakay nyo sa gym but may deeper meaning na. Kaya feeling ko achievement yan pagka gano'n. Dami ko ng ebas. Ang dami kasing tao.
Grabe. Okay guys, next exercise natin, incline Smith machine. So yung workout ko dito, parang video ko from 3 videos ago. Yun yung same workout na gagawin natin today. Walang binago yung coach ko. Yun, siguro I guess guys, kung sa mga hindi pa marunong dyan mag-program, yung ginagawa kasi namin, hindi namin talaga siya pinapalitan as frequent as you guys may think, na parang halos every 2 weeks or halos every month, nagpapalit kami ng workout plan. Pag lagi ka nagpapalit, hindi mo ngayon mame-measure yung sarili mo kung lumalakas ka ba. Now, kailan ka magpapalit? I guess, kung sa tingin mong pagod ka na, nagsasawa ka na parang hindi ka na makapagdagdag, siguro it's time mo na palitan mo yung exercise na yun. Palitan mo ng variation, pero same muscle group pa rin. I guess yun yung papalit mo. Second is, yun nga, pagka nagsasawa ka na parang paulit-ulit na lang, hindi ka na nag-enjoy, palitan mo na siya. But general rule is, yung ginagawa namin, hindi kami nagpapalit talaga palagi. So yun, hindi naman kailangan magpalit as frequent as you guys may think. As long as nag-improve ka pa, as long as di ka pasawa, kailangan i-keep mo muna siya. And as long as sa tingin mo, nakakatulong siya sa pag-develop ng physique mo. Now, example naman kung ano yung mga ipapalit mo. So, let's say for example ito, incline Smith machine. Dati, ginagawa namin incline dumbbell. Yun yung ginagawa namin variation. Pero nung nagkaroon na ng issues yung shoulder ko, na mas naging safer route itong Smith machine. So, ayun, it varies talaga. It's a case-to-case basis. Hindi lang siya parang one size fits all talaga. Kaya, it's best to hire a coach na talagang marunong. Plug ko na yung sarili ko. I'm not saying na I'm the best coach, pero I think may alam naman ako pagdating sa mga bagay na to. So, kung nasa market kayo for a coach, hire nyo ako. Okay? Okay guys, next exercise natin, leg extensions. So, meron tayong 2 count poses sa taas ng movement. Ginagawa namin yun to focus on the contraction. Okay, next exercise natin, second to the last na to, incline dumbbell curls. So, nilalagay ko siya sa third highest na setting. Tapos, sumasandal ako dito. Then, I curl. Simple lang. Control the weight. Hindi naman porket na less na yung hypertrophic effect ng contraction and ng concentric motion, hindi na natin siya gagawin. Better pa rin, in my opinion, yung full range of motion para mas maintindihan natin, di ba? Mas maintindihan natin yung exercise in general and how the body part works and paano siya ma-engage. Pero yun, still, control the negatives, control lahat. Diba? Huwag natin i-jerk. Huwag natin sayang. Okay guys, last exercise na natin. Abs to. So I rarely do abs. Ayan, aminado ako doon, tamad ako mag-abs. But gagawin natin siya. Gusto ko lang din pakita sa inyo to. Kasi, alam mo, dapat ginagawa ko to eh. Hindi ko alam ba't di ko ginagawa. Kailangan gawin ko na. Siguro itong pag-vlog ko, accountability ko na to, okay? So, ang gagawin ko dito is knee raise, but naka-round yung back ko para mas makontra ko yung abs. Tapos, mas kontrolin dapat yung katawan. Kasi pag binigla, ayun, mawawala na naman yung tension dun sa muscle, which is yung abs. If you're liking the video so far, i-like nyo guys. And hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe. I'm trying to get to 10K, di ba? 10K muna. Dati pangarap ko 100K kaagad eh, di ba? Nasa na ako ngayon. Huwag kayo iiyak. So please, subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. Like, kasi malaking tulong yon sa pag-boost ng algo. Sige na please. Okay, mag-wait ako 5, 4. Click mo na. Click mo na, libre lang eh. Kaya pa i-click eh. Alright? So tapos na yung workout, di ba? Sobrang, I guess, mabilis lang ako. Fairly mabilis lang. Medyo natagalan lang sa paghintay ng mga machines and equipment. Ayun, like paulit-ulit ko na sinasabi, hindi naman kailangan saksakan ng dami ng volume. Basta nandun yung right amount ng volume. Keep that in mind. Right amount of volume. And yung intensity nandun, I'm sure magme-make tayo ng progress. So, ayun. Maglalakad ako na ako pabalik ng office. Siguro about 40 minutes na lakad. Kulang pa ako sa steps eh. Kaya pinlano ko talaga maglakad. And I'll see you guys dun. Hopefully, hindi naman ako masaktan dito sa Maynila. Alright guys, I'm gonna end the video right here. Nandito na ako ulit sa tapat ng office. Medyo beautiful and haunting tong lugar na to at the same time. Kaya di na rin ako magtatagal. Meron akong Rice Krispies dito. Kakainin ko na siya before I go home. So ayun, if you like the video, please like the video. Kung may natutunan kayo, like nyo yung video. Subscribe din guys. Pagka hindi pa kayo nakasubscribe, again, I'm trying to get to 10K. 10K muna. One step at a time. Kaya with your help, kaya natin yan gawin.
Thank you for all the support. Again, this is Bon Campos reminding you to follow your passion. Kahit na 0.1% progress lang every day, okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. Cheers. Boop!